Hey everyone, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mag-apply ng tax identification number card dito sa Pilipinas. Ito ang mga pag-uusapan natin sa video na ito. Kung ano ang TIN card at sino ang may kailangan nito, ang mga requirements sa pag-apply ng TIN card, then step-by-step process sa application. Make sure na panoorin nyo hanggang sa dulo dahil magbibigay ako ng tips, reminders, at sasagutin ko ang ilang frequently asked questions tungkol sa TIN. So a TIN card or Tax Identification Number Card is an official document issued by the Bureau of Internal Revenue in the Philippines. It serves as proof of your TIN na kailangan sa mga essential financial transactions and taxation purposes tulad na lamang ng pag-file ng mga return. Now, sino naman ang mga kailangan ng TIN? Kung ikaw ay isang empleyado or self-employed, a business owner or professional, at kung nawala or nasira yung previously issued TIN. Ito naman ang mga requirements sa pag-apply ng TIN card. Duly accomplished BIR Form 1901 for self-employed individuals or BIR Form 1902 for employed individuals. Next na requirement naman ay any proof of identity, any government-issued IDs or birth certificate or di kaya sedula ay pwedeng gamitin. Lastly, other documents required by the BIR office na i-explain ko mamaya. Ngayon, pag-usapan natin ang step-by-step application process. Kung ang individual ay self-employed, tulad ng mga contractuals, job orders, or mga nagmamanage ng sarili nilang negosyo, mag-submit sa BIR ng duly accomplished BIR Form 1901 in 3 copies. Kung ang individual naman ay gagamit ng TIN for employment purposes, mag-submit ng duly accomplished BIR Form 1902 in 3 copies din. Then submit the form and required documents to the BIR office. Kung self-employed or business owner, sa RDO kung saan nakaregister ang business operation. Kung empleyado naman, kung saan ang place of work. Susunod ay pay the fees. Sa mga self-employed or business owners, required po tayo magbayad ng 500 pesos registration fee na nire-renew every January at magbabayad din po tayo ng 30 pesos documentary stamp tax. Sa mga other requirements na nabanggit ko kanina, very applicable ito sa mga self-employed and mga nagpapatayo ng negosyo. Tulad na lamang sa DTI Registered Business Name, BIR Printed Receipts or Invoice, Special Power of Attorney or SPA, and ID of Authorized Person, in case na Authorized Representative ang makikipag-transact sa BIR. Then lastly, in some cases, may pa-seminar ang BIR para ma-explain din ang mga tax compliance. Then, antay na lang kung ano ang sasabihin ng BIR kung kailan marirelease ang TIN card. So, tips and reminders para gawing smoother ang processing. Una, check the nearest BIR office and its operating hours sa website ng BIR. Idagdag ko na rin dito na alamin mo kung paano pumunta sa BIR office, especially kung bago ka sa lugar, at magalat ka ng sapat na oras baka kasi traffic ang pagpunta. Make sure din po na ang documents ay complete and accurate. Especially sa name, kung ang nakasaad sa proof ng identification ay yun din dapat ang nakalagay na i-fill up sa BIR form. Dagdag ko na din dito kung married women na magpapalit ng surname, magdala ng marriage certificate. Lastly, be patient as processing times may vary. So here are some commonly asked questions regarding sa tax identification number in the Philippines. First one, who is required to register with the BIR? So every person subject to any internal revenue tax shall register once with the appropriate revenue district office within 10 days from the date of employment or on or before the commencement of business or di kaya before payment of any tax due or upon filing of any return, statement or declaration as required in the tax code. And then lastly, discovery of a taxpayer having multiple TINs. So next question is, how long does it take to get a TIN card? Processing can take ng ilang araw or few weeks. Patience na lang kung medyo natatagalan. Iwasan din natin mag-apply ng TIN na rush para may margin for allowance. Next question is, can I apply online? Ang sagot, only through the BIR e-registration service for employers.
Ine-emphasize ng BIR na huwag po mag-avail sa mga online application assistance kasi marami nang na-scam at hindi legit ang binibigay na TIN. Ang next na tanong ay, is there an age requirement? Ang sagot, no. TIN cards are available to individuals of all ages. Halimbawa, kahit below 18 years old na meron ng source of income, kailangan ng mag-apply ng tax identification number card. And that's it. So kung nakatulong itong video na to, please give it a thumbs up and pakishare na rin sa friends or families nyo na nag-apply ng tax identification number card. At kung gusto nyo rin i-verify ang TIN nyo kung legit man ito, pwede nyo panoorin yung video ko kung paano i-verify ang tax identification number card online. So yung link ay nasa description. So, this is Gerard. I'll talk to you in the next one.